What's this? Shop? Shop. Ah, hindi nakalagay yung uh, hello mga kakabsat, kagagaling namin sa embassy. Pagod na pagod. Ayan si Bossing. Pagkatapos nga namin ay dumaan kami dito sa bagong kontrata ni Habi para ipakita niya sa akin ang kanyang trabaho dito. Maganda siya. Sabi ko, wag na lang. Pero sabi niya, pinilit niya ako, halika, halika. Yung mga lalaki nasa third floor. So, yan na nga. Malaki nga, maluwang siya. O siya, asawa ko, magtrabaho ka ng maigi para may pandagdag sa aking pocket money. Yun na yun. So, yun na nga. Na-stress ako, ikikwento ko sa inyo mamaya. At pagkatapos dito, dumiretso naman kami sa bahay ni Hipag dahil malapit lang. Yun, may aso sila, nanggugulo. Gusto niyang pumasok, nakita niya ako. At bago tayo humilata, dahil pagod ako, maaga kaming gumising kaninang umaga, meron akong ipapakita dito. May bagong aparatos itong si Hipag. Yan steamer daw. Hindi niya gaanong nagagamit, kaya sabi niya baka ibigay daw niya sa akin. Steamer. Maganda siya. Ganyan pala. الو شو وينك انت؟ بالبيت شوفي ممتاز ليكني جاي لك انا بدورك لك انت ليش Naidlip. Aray ko. Naka-close ang Gininaw ako. Naidlip tayo. So, yun na nga. Nandito tayo sa bahay ni Hipag. Yan, mga kapitbahay. Dito, ang view, pag lumabas ka sa balkonahe, mga matataas na building, wala kang makitang view. Mga building na pag iginan mo yung kamay mo, pwede mo na silang mahawakan. Dikit-dikit ang building dito. Hindi gaya doon sa bahay na view ang makikita mo. Makikita mo yung dagat, makikita mo yung mga punong kahoy, mga ganun ba. Doon sa bahay sa syudad. Iba din yung sa bundok. Okay, alam nyo na guys. So, yun na nga, nandito tayo. Dahil galing po tayo sa ikikwento ko ba? Alam niyo, parang pagod na pagod ako Mainit pa sa labas. Yan, naka-t-shirt tayo na pumunta sa ikikwento ko ba? Dahil mahabang istorya Mahabang istorya. Na-stress ako, pero in some way, maganda naman yung kinalabasan ng ating paglabas. A few inches later. Agoy, opo, totoo po yun. Kailangan ko ng visa papunta sa Pilipinas. I am a stranger in my own country. Alien tayo sa ating bansa. 35 years na hindi tayo nakaapak doon sa Pilipinas. Ganito po yun. So, ikikwento ko po. Kaya pala noon, naririnig ko yung mga Canadian, mga Americans na mga Pilipino, yung mga citizens sa Switzerland or sa ibang bansa na mga Pilipina, yung iba, naririnig ko na
umuwi sila by their Philippine passport para walang hassle. So, ganun pala. Wala akong idea na mahirap pala pag yung isang pasaporte mo ang gagamitin mo. Paano ko ba i-explain? Kasi po, uuwi ako sa atin na ang gagamitin ko ay Lebanese passport. Dahil nagka-problema yung aking Philippine passport, inire-renew ko, kaya lang it will takes mga 4 months yata. Dahil nga sa sitwasyon dito, dati-dati, what I heard, what I know ay pag nagpa-renew ka ng passport, aabutin lang yata ng 2 buwan, ganon. So yun na nga, nagbalak akong uuwi. Tapos hindi pa expire yung aking Philippine passport. So ang nangyari, inire-renew ko yung aking Philippine passport, kaya lang hindi nahahabol na matapos until December. Mag-aantay pa ako. Kailangan ko na yung pangalan ko, buong pangalan ko, para makabili ng ticket. Dahil nga po, pag Lebanese doon sa Lebanese ko, iba ang pangalan ko. Doon sa Philippine passport ko, iba ang pangalan ko. Okay, stop tayo dyan para hindi tayo magkagulo-gulo. So, yun na nga. So, uuwi ako by my Lebanese passport. Yun na nga, maraming kuskus balungos, maraming hihingiin pala pag yung ibang nationality mo ang gagamitin. Gaya ko nga, uuwi ako sa Pilipinas, gamit ko ang Lebanese passport. So, ang siste, pag Lebanese passport ang gagamitin ko, bali, ang labas ko noon ay parang turista ako sa Pilipinas. So, kailangan kong magpa-visa sa Philippine Embassy natin. So, hindi ko sukat akalain na pag turista ka, napupunta sa Pilipinas, which is nangyayari din sa ibang bansa pag nagturista ka. So, bali turista ang labas ko sa Pilipinas at maraming kuskus balungos ang kailangan. Hindi nila tinitingnan na ang mukha ko ay Pilipina. Walang hindi epektibo. Basta titingnan nila yung passport mo, which is Lebanese passport nga ang gagamitin ko. So, bali, ang mangyayari doon ay turista ako sa Pilipinas at maraming kuskus balungos. Una sa lahat, may application form, of course, na anong kalalabasan or ano ang purpose ko ng pag-uwi sa atin. Turista. Tapos, ilalagay pa doon guys, ipipill up pa doon sa application form kung ano yung trabaho ko. Tapos, kailangan pa nila ng bank statement. Bank statement, which means, kaya ko bang magturista na magpapatunay na magtuturist ako doon. So, kailangan nila ng bank statement na ang laman ng bangko ko ay hindi bababa sa $5,000. And then, ano pa ang kailangan nila? Kailangan nila ang property ko. And then, kailangan pa nila ng invitation, guys. Invitation na may mag-iimbita sa akin sa Pilipinas. Imagine. And then, ano pa yung kailangan? Hotel reservation. Mga ganon. So, nakumpleto ko na yun lahat. Bali, binigyan lang ako ng consideration doon sa puntong hotel reservation at saka invitation. Dahil kinuha nila yung old passport ko na nagpapatunay, yung Filipino old expired passport ko na magpapatunay na ako'y Pilipino. So, hindi na kailangan ang hotel reservation, which is kinuha nila yung address ko sa Pilipinas, saan ako tutuloy. At yung invitation letter na galing sa Pilipinas, na may nag-iimbita daw sa akin sa Pilipinas. Yun.
At inilakip din yung yung expire Philippine passport ko. So yun lang. Bali na kompleto natin yung bank statement. At ang isa pa pala na hindi ko na-submit at naipaliwanag ko sa kanila yung kung ano yung trabaho ko, saan ako nagtatrabaho. Sabi ko, hindi ako nagtatrabaho, wala akong trabaho. So yun, stay in mom lang ako, ganito, ganyan. So ayun, hindi ko sukat akalain na ganun pala kahirap. Ang kaya hindi ko sukat akalain na ganun pala kahirap pag yung visa mo ay tourist. So yun. At yung feeling mo ba na stranger ka sa sarili mong bayan? Yung bang, hindi ka po pwede, mga ganun ba? Kaya yun nga, maulit ko ulit, si ate, uuwi siya ng Philippine passport. Tapos yung pinsan ko din na mga Americans, pag umuwi sila, mga American passport sila, mga ganun. Mayroon din akong pinsan na nasa Switzerland ba yun? Oo. Philippine passport din ang gamit. Anong alam ko doon? Sabi ko, siguro madali lang. Okay, let's accept the fact na hindi hahabol yung Philippine passport ko. So, ma-explain ko yung sinabi ko kanina. Dito sa Lebanon, pag nakapag-asawa ka ng Lebanese, doon sa passport mo, hindi nakalagay yung family name ng mister mo. Kung ano yung pangalan mo, yun. 'Di ba sa atin, ilalagay yung gaya ng passport ko, okay. Gaya ng passport ko na old passport ko, ilalagay yung pangalan, and then yung family name, at saka family name ng mister. Ganon, 'di ba sa atin? Ilalagay yung family name ng mister. Pero dito, kung anong pangalan ko nung dalaga ako, yun. Ganon yun. Kaya kailangan na nilang makuha yung kung anong pangalan na gagamitin ko doon sa ticket ko. So sabi ko, kung aantayan ko pa next month ang December ang alis natin, malilit na dahil kailangan makapagbabook na tayo ng ticket. Ganon yun. Mahabang explanation. Sana'y naintindihan nyo. Dahil ako'y naguguluhan. Anyway, yun nga, pumunta tayo sa Philippine Embassy, na-approve na yung ating visa, pero hindi pa tinatakan yung passport ko dahil pag tinatakan, umaandar na yung visa. So bali 10 days or 1 week, let's say 7 days, 7 working days daw. Yes, 1 week before ang flight natin, tatawagan ako tapos itatatak ka agad. At nakuha ko na yung approval na ibibigay na yung visa ko dahil nakumpleto ko na yung lahat ng mga requirements. At natawa nga ako. Natawa, nagagalit, nanervyos, na high blood, ewan ko ba, na parang yung bang sarili kong bansa, maraming tinanong sa akin. So, okay na tayo. Thanks God. At ayun, sumakit ang ulo kong umuwi sa bahay, guys. Back home.